ngayon, alamin na nga natin ang magiging panahon for the rest of the day. Ito yung hatid sa atin ng ating weather lover na si Amor La Rosa na nagulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga sa iyo. Ay, sorry. It's Santo, Harry. good morning. Magandang umaga pala sa iyo. Si Weatherman ang inyong mga kasama ngayong Monday morning na maghahatid ng ating ulat panahon. At sabi nga nila mga kabayan, ang bagyo daw ay parang tao dahil they come and they go. At ngayon nga, dahil kaalis pa lamang ni Bagyong Maring, meron na pong pumasok na panibagong bagyo sa loob ng ating bansa. At tinawag nga natin ito sa pangalang Nando. At upang bigyan tayo ng latest mula rito sa Pag-asa, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Good morning po, Mr. Lois. Hari, magandang umaga sa lahat po ng mga taga-subaybay. Alright, Mr. Lois, ano na po ba latest development hinggil kay Bagyong Nando? Sa ngayon, nasa 560 kilometers siya dito sa may silangan ng Balera, Aurora at inaasahan natin patuloy niyang tatahakin itong north-northwest sa bilis na 15 kilometro bawat oras. So, ibig po sabihin yan, nasa Pacific Ocean pa rin siya pero hindi niya maaapektuhan ang alinmang bahagi ng ating bansa. Alright, that's great news. Pero Mr. Lois, base sa kanyang pagkilos, posible bang lumakas itong si Bagyong Nando at maging isang ganap na tropical storm? Yes, sa aming evaluation, pwede siyang maging isang tropical storm. Yung mga factors naman para mag-intensify siya na doon, maganda yung sea surface temperature, yung wind shear, at yung mga iba pang factors conducive or kumbaga para mag-intensify pa siya. Alright, at Mr. Lois, itong tanong po ng karamihan dahil kalalabas pa lamang ni Bagyong Maring rather, at ngayon may panibago tayong bagyo, posible bang maramdaman natin ulit yung mga naranasan nating panahon na idinulot ni Bagyong Maring? Actually, dun sa tracking niya, sa dadaanan niya, merong time o merong location siya na may enhance siyang habagat na kung saan magpapaulan siya dito sa Metro Manila. No? Pero ang kagandahan lang po nito si Nando, dire-diretso po itong pataas. So, ibig sabihin, magkaroon man tayo ng mga pag-ulan, ay sandali lamang natin itong mararanasan. Unlike po kay Maring na talagang halos nag-stationary siya doon sa northeast ng ating bansa. Alright, mga kabayan, atin pong narinig si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Pataas nga po ang pagkilos ito ni Bagyong Nando. So kung makararanas naman po tayo ng mga pag-ulan, sandali lang po natin ito ma-experience. Mr. Lois, may posibilidad ba na magtaas tayo ng public storm warning signals? And if yes, saan pong lugar tayo magtataas ng nasabing mga babala? Yes, kahapon pa lang kung makikita natin yung inilabas na forecast track ng Pag-asa para po sa bagyong si Nando ay makikita po natin na talagang halos northward yung kanyang pinupuntahan. Sabihin po nito, hindi nga siya makakapekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. So no need, hindi po tayo magtataas ng public storm warning signal kahit po saan. Maliban lamang po kung itong high pressure sa ibabaw ay medyo lalakas at mag-iiba yung direksyon nitong si Nando. Pero so far sa ngayon, ang tingin namin, diretso po siya tataas. Alright, so far mga kabayan, wala naman pong nakikita ang pag-asa ng pagtataas ng public storm warning signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. Mr. Lois, sa pagkilos ba ni Bagyong Nando, maaapektuhan din po ba ang ating mga karagatan? Nakikita ba nating magtataas po tayo ng gale warning? Yeah, sa ngayon, nagtaas na po tayo ng gale warning dito po sa silangang karagatan ng Luzon. From northern hanggang southern Luzon. So, ibig sabihin yan, matataas sa mga pagalo ng mararanasan po sakali mang may maglayag sa mga areas na yan. Kaya po, patuloy ang aming paalala sa ating mga kababayang mangingisda na huwag na pong pumalaot sa mga lugar na yan. Ayan po mga kababayan, narinig po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Nakataas nga po ngayon ang gale warning sa silangang seaboard sa bansa. Mr. Lois, kailan ba natin maaasahan ang pag-alis ni Bagyong Nando sa bansa at kailan ba natin mararamdaman ang improvement sa lagay ng ating panahon? Paglabas ni Nando, maring Huwebes o Biyernes, at that time talagang maganda na po yung ating weather dito sa Metro Manila. Pero since na dire-diretso po siyang pataas, pagkalagpas lamang po niya ng mga ilang araw, maring magsimula na pong gumanda yung weather natin dito sa Metro Manila since mako-concentrate naman yung habagat pataas. So, ibig sabihin, pagkatapos dumaan sa Metro Manila, ang kasunod po niya Central at saka Northern Luzon.
So after that, doon pa lang po, magsisimula na po yung pagganda natin panahon. Nako po yan mga kababayan, dahil nga po sa nabanggit ni Mr. Lois, i-monitor po natin ang lagay ng ating panahon. Mr. Lois, last few reminders para sa ating mga kababayan bilang magiging maulan ang ating panahon gawa nga ni Bagyong Nando. So meron po napaka-importanting event na mangyayari po dito sa Luneta na kung saan maraming tao po ang pupunta. Ang aming payong, magdala po ng payong kasi inaasahan po natin magkakaroon ng mahina, tamang pag-ulan ngayong umaga hanggang tanghali at maaaring mamayang hapon hanggang gabi, ma-experience naman natin yung paglakas ng mga pag-ulan. So, konting ingat na lang po at dapat lagi tayong mahanda sa mga panahon na to. And there you have it. Maraming salamat po mga kababayan. Atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois na siyang naghatid sa atin ng update hinggil sa lagay ni Bagyong Nando. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Antabayanan po ang susunod na weather updates ni Weather Girl April Enerio. Mamaya po yan sa GMB Balita. At your service po ni Weatherman, Harry Bayona, umulan o umaraw man ang aking tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Ngayon naman, balikan po natin ang ating Good Morning Boss Barkada dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Weatherman Harry Bayona.